Ayan, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Naniniwala po ako na sa oras na ito patuloy po tayong nananabik sa salita ng Panginoon. At ako po ang inyong abang lingkod na gagamitin ngayon ng Lord upang maipahayag ang kanyang salita. Kaya sa oras na ito, tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, ako po'y nagpapakumbaba sa inyong harapan dahil Lord, tunay nga po Ama, na wala po akong kakayanan at hindi po ako, Panginoon, ang maihayag sa gabing ito, kundi ikaw lamang po ang marinig at maunawaan ang iyong salita, Panginoon, sa pamamagitan ko, Lord God. Ama, gamitin niyo po akong channel of blessing sa lahat ng makakarinig at patuloy, Panginoon, na ang kababaan ng kanyang kalooban at ang iyong katwiran ng aking maihayag sa oras na ito. Ama, wala pong ni sosobra o lalabis, Panginoon, o kukulang sa aking sasabihin na kayo po, Panginoon, ay hindi maibe-bless, Panginoon. Lord, dalangin ko din po, Amang Diyos, na patuloy na ang kapahayagan mo, Panginoon, sa bawat isa, ang patuloy na marinig nila, Panginoon. Gamitin niyo po ang inyong lingkod na ito. At Ama, patuloy po, Lord God, na maging kagalakan, Panginoon, at katwiran at kalayaan ng bawat makakarinig. Ang mensahe niyo pong ihahayag sa oras na ito. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Ayan. Sa oras na to, alam nyo, gusto ko lang mag-recap sa inyo kung paanong taon-taon ang Panginoon ay napakabuti. Alam niyo po, 2020, ang dami po nating planong ginagawa. Meron po tayong mga gustong gawin. Sa isang iglap na bago po, di ba? Kasi dumating po ang pandemic. In August 2020, the Lord ay nagbigay ng wisdom ang Lord kay Pastor Alvin at sa tulong po ni Josh at ang yung abang lingkod. Nagkaroon po tayo ng online na gawain, ito pong daily devotion. At maglilibang taon na to, kapatid. Akalain mo yon na ang daming gustong gawin ng church, ang daming gustong gawin natin para makapagpahayag ng salita ng Diyos. Hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Pero itong pandemic na ito ay ginamit ng Lord para mas lalong lumawak ang salita ng Panginoon. At sa loob ng maglilimang taon, magtatagumpay ang Diyos at naihayag ang kanyang salita. Bawat taon makikita natin na iba't iba ang ginagawa ng Lord. Maaaring may mga plano tayo, maaaring may mga gusto tayong maganap, pero bawat taon naiiba dahil sa pagpaplano at sa kaparaan ng gusto ng Diyos na gawin sa ating mga buhay. Sasabihin ko po sa inyo na 2024, ang dami ko pong nakalagay na plano, ito po ang gusto kong mangyari, ito po ganito. Pero alam nyo, ang Panginoon ang nagtutuwid sa mga pagpaplano na alam niyang hindi makakatulong, alam niyang hindi nararapat para sa atin. And ang Panginoon, napakadakila at tapat sa ating mga buhay. 2024, ang Diyos ay naging mabuti, ang Diyos ay naging mapagpala. Marami may mga pagsubok na pinagdaanan, pero lahat po tayo ay pinagtagumpay ng Panginoon. Amen? At alam ko po na may mga bagay na hindi na po natin maaaring ibalik. Kagaya nga po ng panahon na natapos sa 2024. At ang Diyos gusto niya na tayo po ay mag-look forward sa 2025. Pero ang tanong, ano po ba ang naisin ng Panginoon o gusto mong gawin ng Panginoon sa buhay mo upang mag-level up pa ang iyong commitment sa Lord? Alam nyo, kung titignan po natin yung ating mga ginagawa sa Panginoon, habang ako po'y nagbubulay-bulay dito sa ating pong tema na ito, akala ko po sa sarili ko, ang dami ko nang ginawa. Akala ko po sa sarili ko, Lord, ang dami ng mga ministry ko sa iyo. Pero alam mo, sa totoo lang po, kulang po ang commitment ko sa Panginoon. Kulang po pa po ang mga nagagawa ko at nakakahiya po sa Lord na ikumpara sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya sa atin. Amen po ba? So sa oras na to, gusto ko pong maunawaan natin na ang Diyos tapat sa kanyang pangako. Ang Diyos ay hindi tayo iiwan. Kung titignan niyo po ako, ang masasabi niyo po, matapang yan, kaya niya na yan, maraming bagay na kayang gawin niya. Pero alam niyo po, ako po ay maraming kinatatakutan. Ako po ay maraming iniiwasan gawin. Kasi po bakit? Kasi mga bagay na kinakatakutan ko at iniiwasan kong gawin, alam ko pong maiistorbo ako. Alam ko po na kailangan ko ng maraming time. Pero alam nyo po, pag ibinigay mo sa Panginoon ang iyong commitment, hindi mo ito ibinibigay na kung ano lang yung matitira. O di ibibigay natin yung 100% na commitment natin sa Panginoon. Napakabuti po ng Diyos na kahit na minsan tira-tira na lang yung nabibigay natin sa kanyang panahon, hindi po siya nagdadamot na ibuhos pa rin ang pagpapala sa atin. The Lord our God is so good.
Kaya sa oras na to, gusto kong ibahagi sa inyo kung gaano pong, kagaya nga po ng sabi ko kanina, akala nyo ang tapak ko, pero marami po akong takot. Ang gusto ko po na alisin sa akin ng Panginoon ay yung takot ko. Takot ko na umalis sa comfort zone. Takot ko na dagdagan yung ano man po yung mga commitment ko sa Kanya. Yung takot ko na baka hindi ko kaya. Yung takot ko na baka hindi para sa akin. Pero alam nyo yun, maraming sign ng Lord na ibibigay sa atin. Na ito na yung time para yung commitment mo sa Kanya mag-level up. Minsan, kampante na po tayo na ito lang yung commitment, ito lang yung ministry natin sa Kanya. Ito lang yung kind ng serve na ibibigay natin sa Kanya. Kasi ang sagot natin, kasi may pamilya ako, kasi may trabaho ako, kasi may negosyo ako. At many times, masyado tayong nakapokus dun sa mga bagay na yon. Kaya takot po tayong mag-level up. Takot po tayong kumuha pa ng mga bagay na makapagpapalago pa sa ating pananampalataya sa Panginoon. And minsan, ikinakahon natin yung ating sarili na sinasabi natin, eto lang ako, eto lang yung gagawin ko. Kasi hindi yan para sa akin. Pero ang totoo, ang sinasabi ng Panginoon sa atin, ang dami niyang gustong alisin sa atin para mag-level up tayo, para mag-grow tayo as spiritually. Nais ng Panginoon na alisin yung takot at alalahanin natin. Yung takot mo na hindi mo kaya. Kasi sa oras na ito, hindi naman ikaw ang gaganap, kundi ang Panginoon sasamahan ka. Ang Panginoon ang kikilos, ginagamit ka lang channel. Alam niyo po, ang sarap na maging channel of blessing ka ng Panginoon sa iba. Hindi lang through giving or everything. Yung pag-share mo ng Word of God, yung pagka-counsel mo, pagka-counseling mo, lahat ng yan ay tulong at gabay ng Panginoon. Pero minsan natatakot po tayo Natatakot tayong kumuha pa ng mga bagay na makakatulong para tayo ay lumago pa. Bakit? Kasi alam mong maaabala ka. Kasi alam mong takot kang maalis sa comfort zone mo. Lord, maglilingkod ako kasi ito po yung kaya kong gawin. Lord, maglilingkod ako kasi ganito. Pero ang totoo, dinideklara natin sa Panginoon, sinasabi natin sa Panginoon kung ano yung nais natin. Pero hindi natin natatanong ang Panginoon, Lord, ano ba yung nais mong gawin ko? Ano ba yung nais mo na gawin ko upang patuloy kang maihayag sa buhay ko? Patuloy na yung commitment ko sa'yo, maparangalan ka. Patuloy na commitment ko sa'yo, mag-level up. Sabi dun, nung nakaraan, gusto ng Panginoon na alisin natin yung luma nating pagkatao. Ano yung luma nating pagkatao na yun? Yung tama na yan, okay na yan. Naku, abala lang yan. Ang gusto ng Panginoon ngayon, tayo ay umalagwa. Ang nais ng Panginoon ngayon, ibigay natin yung mas todo pa sa naibibigay natin noong 2024. Maaaring nakakapagod, maaaring maaabala tayo, maaaring maraming maaalis sa atin dahil po sa mga ministering ito. Pero kapatid, ang anumang mga bagay na iaalis sa'yo ng Panginoon dahil sa pagsunod, ay papalitan niya ng mga pagpapala na hindi mo inaasahan sa buhay mo. Minsan kailangan nating maistorbo. Kailangan nating magpa-istorbo para ma-level up yung ating commitment sa Panginoon. Dahil naunawaan kong sabi minsan ng pastora, kapag hindi ka na naiistorbo sa ministry mo, kapag hindi ka na naiistorbo at dahil sa iyong ministry, or kung hindi ka na naiistorbo at hindi ka na makapag-ministry, ibig sabihin nasa comfort zone mo na ikaw. Dapat kapatid, dahil sa ministry mo, lahat ng mga nakakagawian mo, lahat ng mga gusto mong gawin sa buhay mo, napapatanong ka na, Lord, naaabala ka na, pero gusto mong gawin kasi alam mo na ginagawa mo to sa Panginoon. At alam mong unti-unti kang lumalabas sa box na mayroon ka, sa box na pinaglalagyan mo ang sarili mo. At ito yung isa sinabi sa akin ng Panginoon, marami kang kinakatakutan, anak. Marami kang iniisip na baka mamaya hindi mo kayanin, or baka mamaya hindi mo maunawaan o hindi mo maibigay ng todo. Kasi bakit? Kasi binaks ko po ang aking sarili. Alam niyo po, may mga times na sa sobrang na ibabaks ko yung sarili ko, yung mga ministry ko, kayang-kaya ko nang gawin kahit nakapikit.
Kasi bakit? Kasi po yun na yun po yung nakasanayan ko. Pero ang sinasabi sa akin ng Panginoon na ngayon, mag-isip ako out of the box na pinaglagyan ko sa sarili ko. At dahil doon, magle-level up ang aking commitment sa Panginoon. At maaaring sa oras na ito din ang nais na sabihin sa iyo ng Panginoon. Huwag mong isipin na papagod ka. Huwag mong bilangan ng Panginoon sa mga ginagawa mo. Umalis ka sa box na yan. At naniniwala ako, magle-level up tayo sa Panginoon. Ating commitment sa Lord ay magle-level up. Dahil dyan sa pag-alis mo sa box na yan. Hindi ko man maihayag ng todo kung sa akin paparaan. But naniniwala po ako, nabibigyan tayo ng wisdom ng Lord na maunawaan mo kung ano yung tinutukoy ko ngayon. May kalaliman siya, pero alam kong mauunawaan mo. Nasa oras na ito, nais ng Panginoon na umalis tayo sa box na pinaglagyan mo sa sarili mo. Dahil kung mananatili ka dyan, sa comfort zone na yan, sa box na yan, hindi ka aalagwa at hindi magle-level up kung ano man ang nais mong mangyari sa buhay mo para sa commitment mo sa Panginoon. Alisin mo ang mga takot at alalahanin mo. Alisin mo ang luma mong pagkatao. Ilapit mo, ibigay mo yan sa Panginoon. At naniniwala ako na sa oras na ito habang nangungusap ang Diyos, mauunawaan mo na hindi na to ang panahon na magpatumpik-tumpik tayo. Hindi na to ang panahon na bilangan mo ang Diyos at sabihin mong napapagod na ako, Panginoon. Hindi na to ang panahon na sasabihin mo na, Lord, ako na naman ba? Kundi ito yung panahon na sabihin mo na, Panginoon, pribilehiyo na paglingkuran kita. Pribilehiyong mapagod ako ng dahil sa iyo. Pribilehiyo, Panginoon, na maistorbo ako ng dahil sa iyo. Hindi na yung ano ba yan, ito na naman, ako na naman. Paring maraming bagay na mawawala sa iyo, pero maniwala ka, kapatid, lahat ng bagay na mawawala sa iyo dahil sa paglilingkod mo sa Panginoon ay papalitan niya ng higit-higit, labis-labis at sobra-sobra. Sabi ng Panginoon sa Pilipos 2:14-6, gawin ninyo lahat ng bagay na walang reklamo at pagtatalo. So sa lahat ng ministry mo sa Panginoon, gawin mo ito ng walang pagrereklamo. Gawin mo to na nag-e-enjoy ka dahil ginagawa mo to sa Panginoon. Gawin mo to ngayon, yun ang ating ilagay sa ating kaisipan na gagawin ko ang lahat ng ito ng ministry ko sa Lord. Na mayroon akong kagalakan na ginagawa ko to hindi sa tao, kundi sa Panginoon. Alam kong naririnig mo to, kapatid. May mga times na nagrereklamo ka dahil ikaw lagi. Pero ang sabi ng Panginoon, ito'y pribilehiyo. Ito'y pribilehiyo, kapatid. Sabi doon sa 15, upang kayo'y maging ulirang anak ng Diyos, matuwid at walang kapintasan sa gitna ng sanlibutang baluktot at masama. Kapatid, tayo'y mga anak ng Diyos at sa panahon na ginagawa mo ang lahat ng inuutos niya nang wala kang reklamo at walang pagtatalo sa utak mo, ikay nagiging ulirang anak ng Diyos. Totoo po yan na pag-uusapan namin sa kababaihan na nakakatakot po ang mundo. At minsan ang mundo ang nagbibigay din po sa atin ng kaabalahan. Minsan ang mundo po ang nagbibigay din po sa atin ng para mawala ng time sa Panginoon. Pero dahil tayo walang reklamo sa lahat ng ating ginagawa, tayo nagiging ulirang anak ng Diyos. Sa kabila ng mundong ito, nagliliwanag ang iyong kaningningan dahil sa kaningningan ng Panginoon na sumasa iyo. At habang ipinapahayag ninyo ang salitang nagbibigay buhay, alam niyo po yun, na ipagmamalaki po natin na sa kabila ng mga pagod at hirap natin ang paglilingkod ng Panginoon, hindi po ito nawala ng kabuluhan. Amen? Hindi po ito nawala ng kabuluhan. So sa oras na to, in 2025, ibinahagi sa akin ng Panginoon, alisin ko ang takot at ang mga lumang nakasanayan ko na. Alisin ko ang aking sarili sa box na inilagay ko kung saan ako pwedeng maglingkod sa Panginoon. And it is time, umalis naman ako sa box na yon. At yung hindi ko nakasanayang paglilingkod sa Kanya, doon naman po ako ngayon. At naniniwala po ako, kung ito man po ay paghayo, ito man po ay kung ano man, naniniwala ko kung ito po ay buong puso kong tatanggapin at sasabihin ko na, here am I, Lord. Naniniwala po ako, maaabala ako, pero alam ko po, ang Panginoon ang kasama ko at hindi po siya magpapabayang Diyos dahil ang Diyos na ito ay tapat sa Kanyang pangako. Ang Diyos na ito ay totoo sa Kanyang pangako. At kailan po ba
ang mga taong sumunod sa Panginoon ay ginutom o nagutom? Kailan po ba na ang mga taong sumunod sa Panginoon ay nagkulang? Kaya kapatid, habang naririnig mo to, ito na yung time para pagbulay-bulayin mo at sabihin mo at sinasabi sa'yo ng Panginoon na tama na yung oras na nakaupo ka at dinidikta mo na, Lord, ito lang yung pwede kong gawin. Lord, ito po kasi ako. Kung dito naman yung time na ang tanungin mo naman, Lord, ano po ba ang gusto niyong gawin ko? At paano pong gusto niyong mapaglingkuran ko pa po kayo? At yan ang katanungang nais ng Panginoon na marinig sa iyo ngayong oras na ito. Yun lang kapatid, at nawa sa oras na ito, sa narinig mo, hindi lang ito hindi ka maguluhan, kundi maunawaan mo lalo kung gaanong ang Diyos ay masarap paglingkuran, kung paanong ang Diyos ay hindi magpapabaya, kung paanong ang Panginoon, kung ano ang tinatama sa mong karangalan sa mundo, ay hihigitan ng Panginoong karangalan ng Diyos sa buhay mo. Kaya kapatid, patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. Huwag kang magsawa. Dumating man ang mga pagsubok, patatatagin ka ng Panginoon. Dumating man ang mga kakulangan sa mundong ito, ang Diyos ang magpupuno. Kaya isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa oras na ito na ihayag po ang iyong salita. Ama, mabigat po, Panginoon, maaari sa iba. Subalit aman Diyos, sa oras na ito, gusto ko po, Panginoon, na maunawaan, Panginoon. Alam ko pong gusto niyo po rin na maunawaan, Panginoon, ng mga taong nakarinig na matagal ng panahong ibinaks namin ang aming sarili, Lord God. Kung ano po ang aming gagawin na paglilingkod sa iyo. Pero it's about time na tanongin namin, Panginoon, ano po ba ang naisin yung paglilingkod na gawin namin sa iyo? At yung bigyan namin ng kalayaan ka na kumilos sa aming mga buhay. Matutunan namin, Panginoon, na hindi namin isiping abala ang paglilingkod sa iyo. Kundi, Lord, patuloy naming isipin na ang paglilingkod sa iyo ay isang pribilehiyo, Lord God. Kaya, Ama, dalangin ko, Amang Diyos, na sa paghayag ng iyong salita, marami po ang makaranas ng kalayaan, marami po ang makaranas, Panginoon, ng kagalakang muling paglingkuran ka. At yung mga kapatiran namin na nanlamig, Panginoon, maranasan nilang manumbalik muli, Panginoon, ang naisin nila, Amang Diyos, na paglingkuran ka at maunawaan ka sa aming mga buhay. Na Lord, tigil na, Panginoon, ang takot. Itigil na, Panginoon, ang pag-aagam-agam. At ito na ang panahon, ang sign, Lord, na magsimula po kaming manindigan muli sa aming pananampalataya. At tignan po namin kung ano po ang gagawin niyo pa sa aming mga buhay. Lord, i-bless niyo po ang lahat ng nakarinig. At Ama, inihahayag niyo po ito, Panginoon, na ginamit niyo po ako, Lord God, at dalangin ko na maging ito po ay maging buhay, Panginoon, sa bawat sa amin naman, Diyos. Dinadalangin ko rin po ang kapayapaan at ang kaligtasan ng bawat isa, ang kapayapaan ng aming bansang Pilipinas sa kabila ng kaguluhang mga nangyayari, Lord God, sa Malabon, sa Nabotas at sa mampung lugar, Panginoon. Dalangin ko ang iyong pag-iingat at ang pagtutuwid sa aming mga kamalian. Ama, dalangin ko na ikaw po ang magbigay ng pag-iingat sa iyong mga anak. At Lord, sa lahat ng mga may karamdaman, si Tito Nick, Lord God, salamat sa kagalingan. Ama, walang imposible sa iyo. Ikaw na dakilang Diyos, ang patuloy na sumasama sa amin sa lahat po ng kaparaanan at patuloy, Panginoon, at tagumpay namin naman, Diyos. Maraming salamat, Ama, our Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, Jehovah Nissi, at Jehovah Shalom. Sa iyo po ang kapayapaan, kapurihan, at ang pag-ibig na di nagmamaliw at di naglilirip. Salamat po, Amen, Diyos. In Jesus' name, Amen. Muli kapatid, isang mapagpalang gabi sa ating lahat at nawa sa ating napakinggan, tayong lahat ay napagpala. Salamat po. God bless us all.